Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ito po'y pasintabi po sa ating pong mga manonood ngayon dahil isang masela na naman pong insidente ang amin pong itutunghayan ngayong pong gabi. Sa bayan kasi ho ng San Mateo, Rizal, nakahandusay na at naliligo po sa sariling dugo ang isang ginang nang matagpuan nito ng kanyang pong mga kaanak. Ang itinuturong suspect, mismong sariling mister ng biktima. Buong detalye po alamin po sa ating Kilos Pronto Crime Desk. Gabi-gabi hindi ako makatulog. Nakikita ko yung mukha ng anak ko na parang, tay, tulungan mo ako. Yun ang sinasabi, binabagit sa akin. No. Yun nga, justisya. Nakahandusay at naliligo na sa sariling dugo ang 38 anyos na ginang na kinilalang si Maria Teresa Ferramil, residente ng Sunnyside Eastern View sa barangay Ginayang, San Mateo, Rizal. Ayon sa isinagawang pagsusuri sa bangkay ng biktima, nagtamo siya na matinding pinsala sa ulo o traumatic head injury na naging sanhi ng agarang pagkamatay nito. Sa investigasyon ng San Mateo PNP sa paunguna ni Senior Police Officer 1 Gomercindo Digma, bago natagpuan ang katawan ni Teresa, isang pag-aaway daw ang umalingaw-ngaw nung gabing yun. May nagsasabi na merong pangyayari daw, di umano, na may nag-aaway na babae doon sa lugar. Nagpambuno yung dalawa na babae. So, maaaring ganun din na nangyari. Sinong babaeng tinutukoy sa investigasyon? May kinalaman ba siya sa pagpatay sa biktima? Sa kuha ng CCTV na katabing bahay na tinutuluyan ng biktima nung gabi bago mangyaring krimen, makikita ang pagdating ng isang delivery truck at pagparada nito sa tapat ng bahay ni Teresa. Ilang saglit pa, bumaba ang lalaking driver. Ang naturang lalaki, kinilalang si Limuel Cruz, o mas kilala sa tawag na Weng, 36 anyos at residente ng barangay Burgos, Montalban, Rizal. Si Weng ay ang 10 taong live-in partner ng biktima. Ang kanyang sadya, kausapin si Teresa. Maya-maya pa, makikita sa video na tila nagtatalon dalawa. Hanggang sa tuluyan ng umalis ang naturang truck. At makikita ang humahabol ang biktimang si Teresa. Eksklusibong nakapanayon ng Kilos Pronto Crime Desk ang ina ng biktima na si Norma Ferramil. Ayon kay Norma, matagal na raw na hindi nagkakaunawaan ang kanyang anak at ang live-in partner nito. Actually, noong pa, pag may away sila, pag may hindi pagkakaintindihan, iiyak yan. Kaya nga takot ako na siyang tatawag dahil alam ko pag tumawag, may problema. At noong gabing yun, nais lamang daw na makuha ni Teresa kay Weng ang cellphone niya. Sabi ko, nasabi mo na ba kay Weng yung telepono? Ganito ang imik niya sa akin. Ay nako, lintek na limwil yan, nanay. Ewan ko dyan. Ang paghahabol na ito ni Teresa, nasundan ang pagkakatagpo sa bangkay niya. At ang itunuturong suspect, ang live-in partner ng biktima na si Weng. Lumalabas kasi naipresenta ko na ebidensya yung mga cellphone. Dito sa cellphone ng suspect, prior to the incident, meron silang mga conversation. Merong third party na involved. Gusto rin nilang mag-usap-usap na tatlo. Oras na lang ang pagitan bago yung insidente. Doon ng suspect yung babae. At para iharap doon nga sa dating kinakasama ng suspect. Malaking paniniwala ng mga otoridad na kinaladkad ang biktima ng truck habang nakipagbuno sa bagong kinakasama ng suspect. Hanggang sa tumama siya sa isa pang truck na nakaparada sa kalsada. Sa truck na gamit ng suspect, makikita ang mga bakas ng kamay at dugo ni Teresa. Possibly pinagplanuhan or it's purely an accident kasi
yun nga, umabol siya na maaaring nahagip, nakaladkad, or yung isang anggulo pa na yung babaeng kasama talaga niya, sinaktan din itong dating kinakasama ng suspect. Sa kasulukuyan, kasong reckless imprudence resulting to homicide lamang ang naisampak kay Weng, na noong gabing yon ay hinuli ng mga pulis. Ngunit dahil sa patuloy pang nangangalap ng mga ebidensya ang pulisya, pansamantala muna itong nakalaya. Sa ngayon ay na-release siya dito lang makaraang linggo at magkakaroon pa ng preliminary investigation scheduled nga nitong February 8 sa prosecutors. Kaya magsasubmit pa ng mga ibang ebidensya itong part ng namatayan sakaling maging talagang planadong pagpatay or murder. Sa pansamantalang kalayaan ng suspect, panawagan ngayon ng pamilya ni Teresa, hustisya para sa kaanak nila. Magsabi na siya ng totoo sana, kung nalalaman niya para mabawasan man lang yung ano niya, parusa sa kanya. Kung hindi ka magsasabi ng totoo, ipagtatanggol mo yung kabit mo. Ikaw rin maapektuhan kung makonsensya ka. Konsensya mo ang papatay sa'yo.